Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na kumuha siya ng asasin. Sa closing remarks sa ikatlong araw ng impeachment trial, sinabi ni Defense Counsel Attorney Reggie Vinluan na inamin na rin umano ng prosecution na hindi napatunay ng video ng press conference noong November 23, 2024 na talagang kumuha ng asasin ang vice-presidente. Ayon kay Vinluan, ang napatunayan lamang ay naganap ang naturang press conference pero wala umanong ebidensya na isinakatuparan ni Duterte ang sinasabing plano. Dagdag pa niya, hindi rin sapat ang testimonya ng NBI witness na si John Mark Calilong at iba pang ebidensyang iniharap ng prosecution para patunayan ang akusasyon. Iginiit din ng depensa na mali ang naging pag-unawa sa mga sinabi ni Duterte sa press conference. Anila, nagsalita siya bilang isang ina, asawa, anak at kapatid na natatakot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at hindi bilang vice-presidente. Sinabi rin ni Vinluan na may mga banta umano sa pamilya Duterte, kabilang ang tinatawag nilang Operation Romanov na aniyay naging dahilan kung bakit naging emosyonal ang naging pahayag ni Duterte. Binigyan din ng depensa na ang mga aligasyong grave threats at inciting to sedition ay mga kasong dinidinig sa regular na korte at hindi kabilang sa mga high crimes na maaaring maging batayan ng impeachment. Sa pagtatapos ng kanyang argumento, sinabi ni Vinluan na walang nilabag na tiwala ng publiko si Vice President Sara Duterte. Aniya, ipinahayag lamang nito ang saloobin na nararamdaman din umano ng maraming Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.